Muli po mga kapatid, sa ating pong pagpapatuloy, no? Ang series po ng ating message, last Sunday ay natapos po natin yung first three, no? Yung first three po ng ating message about how to be an effective witness. No? So may mga nakatanda ba? Yung mga narito nung last Sunday, no? Natin, review tayo ng konti, no? Baka nakalimutan na yung message natin nung Sunday. No? So, our message is about Philip, no? Philip and the eunuch. Yung kanyang pag-evangelize doon sa pinuno. So, how to be an effective witness, we must be obedient to the Spirit. Ito yung na-discuss natin last Sunday. Remember, the gospel is for all men. Wala akong pinipili ang mabuting balita. No? Bagamat nung una, ito ay sabihin natin para sa mga Hudyo. Pero nung ang ating Panginoong pong Jesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, ito po ay para sa lahat. No? Wala ng Hudyo, wala ng Hintil, no? Walang babae, walang lalaki, walang alipin. No? Lahat po ay pantay-pantay. No? So number 3, we must be witness. We must witness enthusiastically. Kailangan pag tayo, when we share the gospel, when we share the good news, tayo po ay puno ng energy. Yung parang convinced tayo na tayo ay binago ng Diyos. Tayo ay, kumbaga para sa produkto, convinced tayo na maganda yung ating binibenta. No, at tayo bilang mga mananampalataya, ang dapat nakikita sa atin ay ang ating Panginoong Jesus. No? So, dadako po tayo doon sa pang-apat. No? At ito po ay na-discuss na natin last Sunday, yung half nito ay nabanggit na natin. So, how to be an effective witness, number 4 is to make contact. No? So, it is the most important aspect in personal evangelism. No? Paano ba tayo makakapag-evangelize? No? So, in verse 30, sabi dito, no? Kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaiah. Tinanong niya, sabi niya, tinanong ni Felipe ang pinuno, nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? No? Di ba nakita niya yung karwahe? No? Takbo ngayon siya. At nung nakikita niya nagbabasa, kasi mga kapatid, nung araw po, no, ang pagbabasa ng Biblia, hindi po ito kamukha ng Biblia na nakasanayan natin. Na mayroong mga verses, na mayroong mga chapter, nung po tuloy-tuloy. Kaya ang mga nagbabasa, malakas nilang binabasa. No? Kaya narinig ito ni Philip. No? Kaya nga, ang sabi niya, naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Yun yung kanyang pang-catch. No? Pang-catch. Kaya nga, ang sinasabi natin, napakalaki ng espeto kung paano tayo nagkakaroon ng contact. No? Kaya nga, minsan kasi, extreme tayo. No? Alam ko, ito ay bahagi ng bilang mananampalataya na nahihirapan talaga tayo. No? Minsan sasabihin natin, Pastor, it is enough na nung namumuhay ako ng maayos. No? Nagiging mabuting patuto ako, wala akong inaagrabyado, wala akong pinapakitang masama, no? Nagsisimba ako. No? Minsan ganun yung ating kaisipan na basta ako gumagawa ng mabuti, may pananampalataya sa Diyos, may mabuting patotoo, okay na. No? Pero mga kapatid, tandaan po natin, in sharing the Word of God, hindi po pwede. Dubyan mo, parlare. No? Kailangan natin na i-share yung good news, open our mouths. No? For them to hear. Kasi kung hindi po, ano po yung hindi nila malalaman. No? Bakit ba ang blooming mo? Bakit ba lagi kang masaya? No? Bakit ba si Brother Dave laging palangiti? No? Laging jolly? No? Bakit si Brother Don maaliwala sa mukha? No? Kailangan
yung ating mga buhay, no, sinasabi natin, ano ba yung nagpapakasaya? No? Bakit si Brother William laging mukhang bata? Ano? Diba? Ano yung sikreto? Oh. Kasi minsan, hindi alam ng tao kung ano yung meron ka kung hindi mo naman sasabihin. Kaya, minsan, kailangan natin to mga kapatid. So, kaya yung kanyang contact dito nakita niyang nagbabasa. No? So, ito yung sinasabi natin. No? Make contact, hanapin natin yung common interest. Minsan, kahit nagtatrabaho tayo sa bus, no? May nakaupo, Pilipino, nakakwentuhan. No, minsan, kailangan nating makakita ng saan ka galing? May amo ka ba dyan? Di ba yung mga ganon? Dyan lang ako nagtatrabaho. Dyan lang, magkalapit lang pala tayo. Yung hahanap tayo ng common. No? At yung siyempre, posto ng laburo, lagi kayong magkikita. No? Sasabihin mo ngayon, diyan ka lang pala nagtatrabaho. Mabait ba yung amo mo? Yung mga ganon. Hanggang sa nagkakaroon kayo ng rapor, no, nagkakaroon ng magandang raporto sa bawat isa. At kayo ngayon, ciao, di ba? Nagkikita kayo. Tapos, magkakaroon kayo ngayon ng Sabi niya, sis, bakit laging ang saya-saya mo lagi? Di ba? Kasi ganito kahit na mahirap ang trabaho, kahit na may mga problema, alam kong lahat ito napapaglampasan dahil meron akong Diyos. No? So yun yung take-off natin. Nagkakaroon tayo ng contact, nagkakaroon ngayon tayo ng pagkakataon to share. No? Hindi pwede yung laging malay ba niya kung ano yung nagpapasaya sa'yo. Malay ba niya kung bakit ka laging nakangiti? Baka toyo yata yun, laging nakangiti, nag-iisa. Di ba? Kung alam niya, nasasabi natin, no, nakikita ng tao kung ano yung nagpapasaya sa atin, napapaalam natin. No? So, maganda po yun mga kapatid. No? Kaya nga yung isang example dito, naaalala niyo yung when Jesus talked to the Samaritan woman. Diba? Ano yung sabi na, nakaupo lang ang ating Panginoong Hesus, tapos umiigib yung Samaritan. Sabi niya, pwede mo ba akong bigyan ng mainom? Ano sabi nung bakit ka nakikipag-usap sa akin? Samaritana ako. Ikaw ay Hudyo. Hindi nakikipag-contact ang mga Hudyo sa Samaritano. Pero ang ginawa ng Panginoon, He opened up a conversation. So, minsan hindi naman natin kailangan maging technical Sasabihin mo, kapatid, are you born again? Yung mo sasabihin yun sabi niya, hinugasan na ba ng Diyos ang iyong kasalanan? Alam mo ba kung saan ka pupunta pag namatay ka ngayon? Diba? Hindi naman tayo ganun Kasi mayroong time para sa ganun. Pero yung mga una mong encounter, diba? Lalayuan tayo ng tao. Kailangan mo na magkaroon tayo ng contact. Yung mapalagay muna ang kanilang loob. At mga kapatid, tandaan natin, in sharing the word, laging mayroong perfect timing yan. Mayroong perfect timing. Hindi naman natin kailangan lagi na, yun, Pilipino, takbo tayo. Yun, nag-iisa, kausapin natin. May mga timing tayong kukunin. Ang kailangan lang kasi, we must make contact. At yun yung kailangan. So, panglima, at ito yung kailangan natin mga kapatid. We must be knowledgeable to the Scripture. For us to be effective witnesses, kailangan may alam tayo sa Biblia. So verse 30 sabi dito, patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa. Balikan natin. Ang pinuno ng aklat ni Propeta Isaiah. Tinanong ni Felipe ang pinuno, naunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Sagot naman nito, paano ko mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? At si Felipe ay inanyayahang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi. Ito ang bahagi ng kasulatan na binabasa niya. So, itong bahagi ng aklat ni Propeta Isaiah, ito yung sinasabi. Siya ay tulad ng isang tupang dinala sa katayan. Tulad ng isang kolderong hindi tumututol kahit nagupitan. At hindi umiimik kahit kaunti man. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang sino mang
makapagsasalaysay tungkol sa kanyang angkan sapagkat tinitin nila ang kanyang buhay. Nagtanong kay Felipe ang pinuno, sabihin mo sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? So, nagtanong. Kasi in the first place, di nung tumatakbo siya. Sabi niya, naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Paano ko maiintindihan kung walang magpapaliwanag sa akin? So, mga kapatid, sa mga pagkakataon pong ito, we must be knowledgeable. No? Hindi po natin kailangan ng sobrang maraming alam. Hindi natin kailangang maging pastor para magbahagi ng salita ng Diyos. No? Hindi natin kailangan na may PhD tayo sa theology. Ang importante, mga kapatid, meron tayong alam na basic at meron tayong memorize. No? Meron ba kayong memorize na verse dito bukod sa John 3:16? Ha? Baka sabihin nyo, John 3:16, Pastor. Jesus wept. Oh. So, dapat po, yung mga pang-share natin, at least meron tayo. No? Yung pinaka-basic yan. Yung John 3:16. Yung Ephesians 2:8-9. No? For by grace, you have been saved through faith, not of your works. Diba? Yung mga ganon. Kasi maraming mga sekta, ang kanilang salvation is by works. No? Gumawa lang ng mabuti, maliligtas ka. No? Ang sabi ng Biblia, ganito. No? At kailangan, alam din natin yung Romans Road passages. Alam niyo ba yon? Yung Romans Road? No? Ilan doon yung sa Romans 6:23. Diba? Yung for the wages of sin is death. Yung mga basic na ganun. At tayo, sa tagal ng panahon, marami na tayong mga nagawang ganyan. No? Nadyan pa sila Pastor Archie noon, yung mga mens, nagkaroon ng pag-aaral, no? Yung how to share. No? So, patuloy po ito, no, na ginagawa natin. So, mga kapatid, in this moment, no, paano kung hindi marunong itong si Philip? No, pwede niya bang sabihin, teka, pupuntahan ko si Pedro, pupuntahan ko si Juan, tatanong ko kung sino yung sinasabi dito. Pero mga kapatid, tulad ng sinasabi ko, si Philip po ay hindi kasama doon sa 12 alagad. No? Siya ay isang deacon. No? Kasama siya doon sa mga mananampalataya, pero hindi siya yung kasama doon sa 12 disciples. No? Siya ay ordinaryong, parang tayo, no? Parang kayo, no? Ordinaryong kasama nung body of Christ nung panahon na yun. No? Pero alam niya na ang tinutukoy dito, imagine, alam niyo ba, yung prophecy nito, 800 years. No? Nung yung binabasa nito sa aklat ng ni Propeta Isaiah, after 800 years, dun lamang natupad sa panahon ni Jesus Christ. No? Kaya, paano kung hindi alam ni Philip na si Jesus Christ yung tinutukoy dito? No? Kasi tingnan nyo dito, no, dinala siya sa katayan. Tulad ng isang kolderong, hindi tumutol kahit na gupitan. No? Ito yung pagkamatay ng ating Panginoon, yung pagtubos sa ating mga kasalanan, yung kanyang passion, no? Yung proseso nung kanyang paghihirap hanggang sa siya ay napako doon sa krus. No? So mga kapatid, ito yung laging problema. No? Marami sa atin na natatakot na mag-share kasi, Pastor, paano kung tanungin ako? No? Tanungin ako, hindi naman kita pwedeng tawagan. Tatanong ko dun sa pastor ko kung ano. No? Kaya minsan natatakot tayo. Pero mga kapatid, hindi naman natin kailangan yung mga basic. Yung mga basic lang. Ang importante dito, meron tayong willingness, meron tayong sapat na knowledge. No? Ang problema kasi minsan, baka mamaya, puro eagerness lang tayo, ang hilig natin mag-contact. Tapos pag ano ba yung paraan ng kaligtasan nyo? Kasi kami doon sa sentro, basta doon kami nagsisimba. Yung kiyesa ng Italiano doon, bibigay ko sa yung number ng pastor namin, doon mo itanong. Diba? Pero ang sipag mong mag-contact, uy, ganun to. Diba? Hindi naman pwede yun, mga kapatid. No? Kaya nga, tayo, ang advocacy ng ating church is to equip. No? Kita nyo, nandiyan kami, ako, si Brother Aris, no?
Maraming mga panahon noon na talagang ginugol natin sa pag-aaral. No? Kaya nga, dapat, mga kapatid, tayo ay knowledgeable. No? May alam tayo. No? Hindi pwede na tayo ay sinasabi natin mananampalataya tapos no, pag tinanong tayo, paano ba naliligtas? Ano ba ang doktrina nyo ng kaligtasan? No? Paano nyo sasabihin na sino ba yung pinaniniwalaan nyo? Si Kristo ba Diyos sa inyo? No? Si Kristo ba tao? Tao ba siya sa inyo? Hindi ba siya Diyos? No? Kung hindi nyo alam, paano nyo sasagutin? No? So, kailangan ito mga kapatid. No, kaya nga, in sharing the word, no, focus tayo kay Jesus. No? His virgin birth, dapat alam natin yan. No? Na ang ating Panginoon ay pinanganak ng isang birhen. No? Siya ay hindi nagkasala. No? Kailangan maipaliwanag natin yan. Yung kanyang pagtubos sa ating mga kasalanan. At we must always focus on the cross. Yung kanyang pagkamatay, na alam mo ba kapatid, na tayo ay mga makasalanan. Kung hindi namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan, lahat tayo ay nakatadhan ng mapahamak lahat. Yung kailangan alam natin yung gospel at yung focus tayo dun sa cross, na siya ay muling nabuhay, umakyat sa langit, no? Naupo sa kanan ng Diyos. Alam natin dapat yan. No? Kaya nga mga kapatid, in 1 Corinthians 1 verse 18, ang mensahe sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan sa mga taong napapahamak, ngunit ito'y may kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Ang tanong, Pastor, paano mo malalaman yung mga taong ililigtas ng Diyos? Paano mo malalaman yung mga taong ligtas kung hindi tayo mag-share? Sinasabi itong message na to, kahangalan. Totoo. Doon sa mga tao na talagang napapahamak. Pero mga kapatid, paano din naman natin malalaman yung mga tao na ililigtas ng Diyos kung hindi tayo magbabahagi ng banal na salita, no? Ng gospel. At in the 1 Peter 3:15, no? Unang Pedro 3:15, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. No? Ito yung paalala sa atin. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asa nasa inyo. No? How can you depend your faith? No? Tinatanong ka na, sabi niya, lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. So, mga kapatid, paano kung nadung na kayo sa ano? Sabi niya, kayo yung nakikita ko. Bawa ganito, nakita nyo, naglalakad, kapwa Pilipino. Kayo yung nakikita ko, ikaw yung nakikita ko lagi sa sentro, yung pyesa dun ng Italiano. Sabi niya, pwede mo bang sabihin sa akin paano maligtas? Paano na kung hindi tayo marunong? Yun na lumapit sila na lumapit. No, hindi na natin kailangan na kontakin sila. Hindi mo na kailangan habulin o sila na yung lumapit. Sila na yung ibinigay ng Diyos that time. Paano kung hindi natin masagot? Diba? Diba? Ang hirap, mga kapatid. So, ito ay napaka-importante. Nakakalungkot kung sasabihin natin na tayo ay mga mananampalataya, no? Kung hindi natin madidepensahan yung ating pananampalataya. Diba? Hindi natin, walang closure. Diba? Parang relationship, kailangan may closure. Diba? Yung ex nyo, yung mga ex nyo ba lahat may closure? Diba? Diba? Ang lungkot pag walang closure, o kaya what if? Ano ba yun? Toga? Totga? The one that got away. Alam mo, pastor yan. Baka may ganun pa kayo. Kasi walang closure. Kung si ano sana. Diba? Pero mga kapatid, in sharing the gospel, dapat po may closure tayo. No? Dapat doon sa mga sinisira natin, we must seek decision. No? Kasi, pag sinabi niyang yes,
Yes, praise God. Hanap ka ulit. Baka mamaya, ano tayo, walang closure, o kaya yes pala yung tao, hindi natin natanong. Diba? So we must seek decision. Sabi dito, nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako'y mabautismohan? No? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari. Ito, yung tingnan yung response ni Felipe. Maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Jesu Kristo, ang anak ng Diyos. Pinatigil ng pinuno ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Oh? Maaaring dito, along the way, sinabi, dumating sila, no? Nagpatuloy sila sa paglalakbay. No? Nakapag-preach na. Nag-preach na itong si Felipe. Napakilala niya yung binabasa nito ay patungkol kay Kristo. No? At dumating sila doon sa point na lahat ng information about Jesus Christ, nag-work ang Holy Spirit, na doon. No? Nag-work doon sa eunuch. At sinabi niya kay Felipe, na may hahadlang ba? Yung kasi nung mga unang panahon, mga kapatid, no? Ito kasi yung madalas na i-skip ng mga mananampalataya, no? Kapag ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang kasunod nun ay baptism. No? Sa tubig hindi ka ligtas. No? Nauna yung bautismo sa kaligtasan. Nag-gets nyo? Pero ang totoo niyan mga kapatid, meron pa? Ay, wala si Sister Jude, hindi natin alam kung nakapag-baptize din na doon. No? Si Kuya Olan, sa Catholic, na-baptize na? Hindi yung baby, infant. Hindi yung infant baptism, yung malaki na. Parang yung confirmation. Hindi, yung baptism ng adult ka na. Hindi pa. No, yun. So, may candidate pala tayo. Yun. No. So, yung ating baptism, mga kapatid, no? Hindi ka binabautismuhan para maligtas. No? Ikaw ay binabautismuhan kasi ligtas ka na. No? Tulad nga ng sinabi ko, yung iba kasi, hanggat hindi ka baptize, hindi ka saved. No? Hindi po ganun yung tinuturo ng Biblia. No? Ang baptism is the proclamation that you are saved. No, kaya nga ang sabi, uy, may tubig. May tubig, baptismo mo muna ako. Sabi niya, maaari, pwede. Kung sumasampalataya ka ng buong puso. Diba? Sumagot yung pinuno, sumasampalataya ako na si Kristo ang anak ng Diyos. Diba kanina hindi naunawaan nung eunuch yung kanyang binabasa, na yung namatay pala na yun, no? Kasi ang akala ng eunuch, tanong niya, ito ba yung propeta o ibang tao? Pinaliwanag ni Philip na yan si Jesus. No, siya yung namatay sa atin, siya yung ginupitan, siya yung kuldero. No? So, sapat yung information na ibinigay ni Philip doon sa pinuno para magkaroon siya ng decision. No? So, mga kapatid, napakaganda po nitong pangyayaring ito for us to have a guide. No? Kaya nga mga kapatid, kapag tayo ay saved, no, hindi po pwede na hindi tayo magpapabaptize. No? Kasi this is our proclamation na tayo ay bagong nilalang na, tayo ay mananampalataya, tayo ay tagasunod ng ating Panginoong Hesus. No? Kaya dun sa pagpapatuloy natin, sabi dito, sa 39, pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita pa ng pinuno. Ano, ni-rapture? Alam niyo, nag-teleport? Hindi, alam niyo ito, sa mga nag-aaral ng Biblia, no, alam nila ito dahil ito isa sa mga hiwaga, no? Saan dinala? Ano, sabi dito, hindi na siya nakita ng pinuno. Baka nung pag-baptize, ganyan, kasi hindi naman, saka dito tandaan nyo yung wala pong binanggit dito kung ano ang order ng baptism.
No, kasi pinagtatalo-talunan ito ng mga sekta, ng iba't ibang mga sekta ng pananampalataya na ang dapat daw immersion, lulubog, yung iba sprinkling lang, no? Yung iba yung binuhusan lang ng tubig, iba-iba ang paraan. Pero mga kapatid, wala pong binanggit dito, no? Pero dito kasi makikita natin na lumusong silang dalawa sa tubig eh. Ibig sabihin, baka oasis to, di ba? Sa mga disyerto, nakikita niyo yung mga movie, medyo malaki naman yung body of water eh. Hindi naman yung parang butas lang ng sa karsada, sa buhangin. Ito, bumaba silang dalawa sa tubig eh. Ibig sabihin to, baka oasis to. No? At ako personally, pagdating sa baptism, so, walang order dito, pero nakita natin yung example ng ating Panginoong Hesus eh. Diba? That immersion. As much as possible, kung prepared, at ito ay organize yung baptism tulad ng ginagawa natin, para sa atin, talaga immersion ng tama. Pero halimbawa, tulad nitong case na ito, pag sabihin natin na nasa disyerto sila, konti ang tubig, no, wala namang sinabi kung anong paraan. No, depende sa pagkakataon. No, baka ginanyan lang ni Philip, hindi natin alam, o talagang nailubog, no? Hindi ito dapat problema. No? Kasi yung ibang mga hindi ganyan yung tamang bautismo. No? Eh paano nga kung walang sapat na tubig? Diba? Konti lang yung tubig at yung tumanggap sa ating Panginoon gustong magpabaptize. Halimbawa ngayon, may tumanggap sa ating Panginoon. Gustong magpabaptize, mineral water lang yung nadyan natin. O, bubuhos ba natin lahat yan? Tara sa banyo, bubuhos natin lahat tubig. Kailangan lumubog ka, lubog na lubog. Diba? Hindi naman pwede. Bibili na naman tayo ng tubig. Diba? Kakain na tayo. No. Pero ang punto doon, kailangan yung puso nung tatanggap, no, hindi yung sa paraan ng bautismo. Ano man yan. No? Pero nga, kung tayo ay nandun na, piniprepare natin tulad ng mga outing natin, nasa swimming pool tayo, talagang immersion. Alam namang nasa swimming pool na tayo. Bro, dito ka, pisik-pisik lang. Diba? Sayang naman yung tubig. No? So, mga kapatid, napakaganda po nung ipinapakita sa atin dito. At ito, pansinin nyo, in verse 39, sabi dito, ang pinuno ay tuwang-tuwa at nagpatuloy sa paglalakbay. No? Mga kapatid, kapag nakilala po natin ang ating Panginoong Hesus, the moment that you read na siya ay nasa Asoto, no? Mula roon, ipirangaran niya ang magandang balita tungkol kay Jesus at lahat ng bayang dinaanan niya hanggang sa marating niya ang Cesarea. No? At sabi dito sa pag-aaral, sa tradition, dito na nagsettle si Philip. No? Dito na siya nagkaanak ng 4. No? Hindi ako nagkakamali, sabi apat na babae yata naging anak ni Philip. No? So dito na siya nagsettle daw, no? Dito na siguro siya nagkaedad, no, yung kanyang ministry. So mga kapatid, ang bahaging ito ng ating pinag-aralan, no, ay napakahalaga sa atin bilang mga mananampalataya. To be effective witnesses of Christ, we must be obedient to the Holy Spirit. We must remember that the gospel is for all. No? We must witness enthusiastically, no? With the zeal, full of spirit, no? Full of energy. No? We must make contact. Tandaan niyo mga kapatid, hindi po lalapit ang mga taong naniligaw sa atin. No? Kung maalala nyo ang mabuting pastor, di ba? Yung representation ng ating Panginoong Hesus. Hindi naman yung tupa yung lumalapit sa pastor. Di ba? Hinahanap, iniwan nga niya yung 99, di ba? At hinahanap yung nag-iisa. Di ba? Yung nawawala. So, ganun yan mga kapatid. We must make contact. Tayo yung gagawa ng paraan. Tayo yung a-action. Tayo yung lalapit sa kanila. No? And we must be knowledgeable to the scripture. No? Hindi pwede na wala tayong alam mga kapatid. Hindi pwede yung puro energy lang. No? Hindi pwede yung puro patotoo lang tayo. Kailangan natin mga kapatid na may alam tayo sa Biblia. At hindi tayo pwedeng laging mag-focus sa sarili. Oo, maganda yung patotoo natin. Binago tayo ng Diyos. Pero
minsan, sino yung nabibida dyan? Baka sarili natin ang nabibida. Dapat, we must focus on the cross. Yung ginawa ni Kristo sa ating kaligtasan, yung ginawa niya, siya lagi dapat ang bida. At magagawa lamang natin ito, mga kapatid, kung may sapat tayong kaalaman sa Biblia. And we must seek decision. Kailangan dito, meron tayong nawiwin kasi maganda yung alam din natin. Na tatandaan natin kung dumating man tayo doon sa pagkakataon na merong tumanggap sa Diyos sa pamamagitan ng ating pag-evangelize, mga kapatid, we have the reward. Pero hindi yung tumanggap dahil, kasi pastor, ginalingan ko kasi talaga binasahan ko talaga siya ng kung ano-ano. Ang dami kong ibinigay ng mga verses sa kanya, kaya siguro siya tumanggap. Hindi yun, mga kapatid. Naging instrumento lamang tayo. Kaya nga sabi ko, kahit John 3:16 lang binanggit mo dyan, kahit anong verse lang ang alam mo, kapag yan ay pinrepare ng Diyos, the perfect timing para dun sa taon na yun na siya ay makakilala, mga kapatid. Kahit sinabi mong, si Kristo namatay, kahit doon lang, na sinabi mo yung krus sa Kalbaryo, mahal ka ng Diyos, Jesus loves you. Minsan ganun lang, tumatanggap ang mga tao, hindi natin alam. Because that is the power of the Holy Spirit. Hindi yung dahil sa atin. Ginawa lamang tayong instrumento ng Diyos para makakilala ang tao yun. Kaya nga, mga kapatid, to be a faithful witnesses to His Son, we must not shy away. Hindi tayo pwedeng mahihiyain, mga kapatid. We must profess the truth both individually and corporately as the body of Christ. Mga kapatid, meron tayong mga evangelism. May ginagawang mga proyekto ang church, yun yung ating corporate evangelism. But brothers and sisters, meron tayong individual evangelism. And mag-start tayo doon sa mga kaibigan natin, sa mga kakilala natin, the people that are closest to us. Matitiis nyo ba na ikaw tumatamasa ng kaligtasan yung mga mahal mo sa buhay, hindi pa pala sila ligtas? Kaya nga, mga kapatid, nasa atin ang fault nun. Kung hindi tayo gumawa ng paraan para makakilala sila. Pero kung ginawa natin yung parte natin at hindi pa rin sila nakakilala, mga kapatid, hindi po natin kasalanan yun. Pero kung sila ay napahamak dahil hindi tayo gumawa ng paraan, kasalanan po natin yun, mga kapatid. So, the love of God, nag-uumapaw sa atin ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, we must share. We must share. He is at work in our lives, preparing people's heart for their salvation. He is at work in the church, training us. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Isa sa mandato ng church is to training us for His good works and the preparation for the advancement to do His will. And He guides us into situations where we can advance His kingdom. Amen? Mga kapatid, magpatuloy po tayo sa mga planuhin, sa mga gawain ng church. And remember that we have a mandate to go and make disciples of all nations, all around the world. In the name of the Father and the Son, and the Holy Spirit.